talagang ang Diyos po ay patuloy na kikilos at gagawa po sa ating mga buhay. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Mabuti po ba ang Diyos? Praise God, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya ang ating Panginoon po ay hindi po siya nauubusan. Praise God. Hindi po nauubusan ang ating Panginoon ng mga biyaya at pagpapala sa ating mga buhay. Kung gagawin lang po natin yung mga bagay na pinaka-the best sa harapan ng ating Panginoon. Tayo po mga kapatid ay tumayo sa mga oras na ito. Hallelujah. At pakibusan niyo po ang inyong mga Biblia in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 15. Hallelujah. Sabi po dito mga kapatid na 2 Timothy chapter 2 verse 15. Hallelujah, Jesus. Do your best to win God's approval as a worker who doesn't need to be ashamed and who teaches only through messages. Praise God. Tayo po ay manalangin. O Diyos, kumapangyarihan sa lahat na Ikaw ang may-ari ng aming buhay. Ikaw ang may-ari sa lahat ng mga bagay na kailangan namin. Kaya sa mga oras ito, O Diyos, dinudulog ko po sa iyo ang buong congregation ng Church of Yeshua ay patuloy, O Diyos, ibuhos ang pagpapala, financially, spiritually, at bigyan mo, Panginoon, na kapanatagan, kapayapaan habang sila po'y nakikinig sa iyong mga salita. Nanawa ang iyong mga salitang ito ay matalim sa bawat puso mataba at mamunga ng masagana sa kanilang mga buhay. Dalayan mo, Panginoon, ang mga gawa ng Diablo o kaaway o Diyos ay hindi po namin inaalaw na bumilo sa aming gitna, kundi namin inaalayahan ang iyong pagkilo sa aming kalagitnaan. Unakilan Diyos, gamitin niyo po at ikumpin niyo po ako sa iyong likuran at ikaw po makita sa aking buhay. Paspasan niyo po, Panginoon, ang bawat salita na lalabas sa aking mga labi na ito po ay magsisilbing hamon sa buhay ng mga anak mo upang sila po ay makagawa ng pinakamabuti sa kanilang buhay para manalo sa iyong Panginoon. Salamat sa Diyos, ito po kami panalangin sa iyong dakilang pangalan, in the mighty name of Jesus, in Jesus' name. Amen. Praise God, maaari na po tayo maupo. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Napakaliwanag po dito, do your best to win God's approval. Binigyan niyo po ng pamagat ang salita ng ating Panginoon. Do your best to the Lord. Gawin po natin yung pinaka-the best o yung pinaka-mabuti sa ating Panginoon. Batid ko po na bawat isa po sa atin ay meron po tayong mga ministeryo sa harapan ng ating Panginoon. Lahat po tayo ba mayroong ministeryo sa harapan ng ating Panginoon? Amen. Alam niyo po mga kapatid, sabi po ng Biblia, para makabit ko daw po yung approval ng Diyos, gawin daw po natin yung pinaka-the best. Praise God. Pinakamaganda sa harapan ng ating Panginoon. Katulad po ng isang estudyante. Ang isang estudyante po, para makabit niya, ma-line up po siya doon sa mga high honor o doon sa honor, ano pong ginagawa nila? Nag-aaral sila. Nagsisikap mag-aaral para daw po makuha yung kanilang approval ng Diyos sa kanila na magkaroon po siya ng karangalan habang sila po ay nag-aaral. Ganyan po, nag-i-import po para makuha po natin yung approval ng Diyos. Ganun po ang kailangan po natin. At magagawa po natin ang approval ng Diyos kung gagawin na po natin yung mga bagay na mabuti, yung pinaka. Kasi sinasabi po ng Biblia, natulad po dito, hallelujah. Sabi niya, do your best to win God's approval as a worker who doesn't ashamed. Maliwanag po siya, tinutukoy po ng Biblia, do your best to win approval. The worker kung manggagawa na hindi nahihiya. Praise God. Maraming mga tao kapatid, kung bakit hindi mo nagagawa yung best nila sa Panginoon dahil sila po ay nahihiya. Amen. Praise the Lord. Nahihiya po kasi sila kaya hindi po nila naibibigay yung tabis po nila sa Panginoon. Sabi nga doon sa ating sa exhortation po natin,
Na sinasabi po dito, isang magagawa na hindi nahihiya. Maraming mga tao, kung bakit hindi po nila nagagawa yung mandato nila sa Panginoon dahil nahihiya. Nahihiya ako mag-share ng salita ng Panginoon. Kasi mas marunong siya sa akin. Ay ano sabi ng Panginoon? Huwag kang mag-alala, Moses. Pagdating doon, ako ang magbibigay ng pananalita mo. Hindi po kapatid. Ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya sinasabi po dito, kapatid, kinakailangan mo yung best mo. Katulad po sa music department, ano pong ginagawa nila? Pa-practice. Nagpa-practice sila. Praise God. Pag in-announce dito yung mga tatayo sa pulpit, simula pa lang ng Sunday, nag-iisip na. Ano kaya mabuting line up? Ano kaya yung mabuting line up? Kaya ang dami kanta, pero isip sila ng isip kung ano yung tatanggapin ng Diyos. Kung ano yung kaaprubahan ng Diyos. At marami pong mga worship leader na nakusahan pagdating po na malapit na po yung kanilang performance, napapalitan po yung kanilang line up. Pero pagdating ng Sunday, ito na yung line up ko, pagdating ng Sabbath, pero napapatalan ng kanilang line up dahil hindi pa-approve sa Diyos. Ngunit ang gusto po ng Diyos, gawin niyo yung best, tagahanap para maging katanggap-tanggap sa Diyos yung kanyang pinoopen. Hallelujah. Ganun po ginagawa simula pala po ng Friday. Si Pastor Boy, ang layo pinagalingan para maging approve sa Diyos yung kanyang ginagawa. Hindi po raw natutugtog. Hindi raw natutugtog. Hindi raw mahawak. Maliban na kung may practice. Ganyan po gagawin po natin yung best po natin. At marami din po mga ngaral na salita ng Diyos na pre-prepare. Pagdating ng Friday, napapalitan po yung kanilang message. Bakit papatid? Maraming hindi na-approve sa Diyos. Maraming meron gusto yung parating ng Diyos na kailangan ng congregation. Ganun po yung tinutukoy po ng Biblia na kinakailangan na po sa buhay po natin. Gawin po natin yung pinakamabuti. Pinakagabit sa harapan ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi kapag ginawa mo yung mabuti, pinakagabit sa buhay mo, tatanggapin ng Diyos. Pero kapag hindi tabi, so inihanda mo sa Diyos, ano mangyayari? Malulungkot ang Diyos. Malulungkot ang Diyos. At saka, hindi ka confident na aawit. Hindi ka confident na aawit sa Panginoon. Bakit? Hindi mo ginawa yung effort mo, hindi mo ginawa yung best mo. Pero kapag ginawa mo yung best mo, dito pa lang sa harap, nakahawak ka lang ng mic. Confident ka, makapalit tayo tumayo sa pahinga natin ngayon. Ibigay ang pinakatabi sa harapan ng ating Panginoon dahil gusto ng Diyos. Yung kanyang offer sa Kanya ay hindi pinahin. Hallelujah. Ang gusto ng Diyos, yung offer mo sa Diyos ay pinakatabi. Yung walang kapitasan na pagpupuli sa harapan ng ating Panginoon. Hindi lang mo napunta ka sa church dahil may problema ka. Maraming mga tao kung bakit pupunta sa church dahil may problema. Praise God. Pero salamat sa problema dahil ginamit ng Diyos para makakinig ng salita ng Diyos. Maraming mga tao kung bakit nagpapalik loob sa Panginoon dahil sa paano na sakit at karamdaman. Kailangan pa natin palukin ang karamdaman bago tayo bumalik sa Diyos. Hallelujah. Kaya sinasabi po dito, huwag po natin ikahiya o po tayo mahiya. Hallelujah. Sa ating paglilingkod, sa ating Panginoon, na sinasabi na, pagsikapan mo, humarap na sumok sa Diyos. Manggagawang walang anumang ikinahiya na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Hallelujah. Subok sa Diyos. Praise God. Kinakailangan na po pag humarap tayo sa Diyos, subok tayo. Kinakailangan na po kapag tayo estudyante, pagpasok mo pa lang sa eskwelahan, alam mo na yung pag-aaralan, pinag-aaralan mo na yung advance, para pag kung nagtanong si teacher, alam mo na kakaling sagot. Ganyan din po sa Diyos. Pagdating mo pa lang sa umaga, kung ikaw ay nag-devotion sa ating Panginoon, subukan sa Diyos. Nag-devotion ka na. Dahil sabi ng ating Panginoon, manggagawa na gumagamit ng mga matuwid na salita. Kapag ginawa mo ito kapatid, sabi ng Biblia, hallelujah, in Ephesians chapter 1 verse 13, praise God. Hallelujah. Christ also brought you
kaligtasan na sa Kanya rin naman mula ng kayo ay manampalataya ay kayo tinatakan ng Espiritu Santo ng Panginoon. Napaliwanag ko pala kapatid na kung saan kapag ginawa na po natin yung best natin sa ating Panginoon, ginawa po natin yung pinakatabes, tatatakan na po tayo ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Alam niyo po kapatid, pag ginawa mo yung best mo, nagsasama ka sa Panginoon, sino po yung gumawa ng best kanina sa pagsama sa Panginoon? Magsabing Amen. Alam niyo po na, makasarap gawin yung pinaka-the best mo sa pagsama sa Panginoon. Si Pastor Perez talagang lagi ko nakikita yung pagsamba ni Pastor Perez, pinibigay yung pinaka-the best na pagsamba sa Panginoon. Every Sabat, kapatid, focus na focus siya sa Panginoon na magsamba. Na talagang sumasayaw. Sabi ng kanta, kalipay ng kasing-kasing ko. Ay, ang saya ng puso ko. Praise God. Alam niyo po yung kanta nun, ang saya ng puso ko kapag nagsasamba sa Panginoon. Gano'n po kapag magsamba sa Panginoon, na ginawa mo yung best mo, hindi ka nahihiya. Alam niyo po, nung ako po ay bago sa gawain ng ating Panginoon, sabi sa akin nung Amerikano, ni Pastor Grant, brother, come on, let us worship the Lord, worship the Lord. Inaangat niya ako dito kapatid, umagat ako pa ganyan, ang laki ng katawan. Binubuhat niya ako. Kasi in-encourage siya ako para mag-worship sa Panginoon. Worship the Lord, the Lord is here, come on! Ganun po siya kapatid. Yung katabi ko doon habang nag-worship sa Panginoon. Isang kapatid at tagagapan. Praise God, tumutulo na po yung kanyang laway at saka uhog. Tuloy pa rin ang kasama niya sa Panginoon. Wala siyang pakialam, tumulo man yung kanyang laway, tumulo man yung kanyang luha, tumulo man yung kanyang sipon. Basta mahalaga, siya ay nagsama sa Panginoon na tinitingnan niya yung kanyang sarili na dapat madala doon sa kaharian ng ating Panginoon. At sabi nyo, kapag approve, yung ginagawa niya, tatatakan ka niya ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. At yan ang magiging tatak mo doon sa kaharian ng langit na kung saan lahat ng nagtatak ng Espiritu ng ating Panginoon laging nauhaw sa pagpuri sa Diyos. Lahat ng may Espiritu Santo ng Diyos laging uhaw sa pagpuri sa Diyos. Laging hinahanap ang gawain ng ating Panginoon. Katulad lang po ng isang usa na mga lingkod ng Diyos na parang usang lagi naghahanap ng tubig. Ganun din po ang mga tao na pagpot at tinatakan ng Espiritu Santo laging uhaw sa pagsamba. Laging uhaw, laging hinahanap si Kristo sa kanilang mga buhay. Kung na-approve yung kanilang ginagawa sa harapan ng ating Panginoon. Kaya maraming kahit nagkakaigat na, talagang sumasayaw. Sumasayaw sila sa pagpupuli sa ating Panginoon. Sumasayaw sila. Bakit mga kapatid? Pinapaindak po sila ng Espiritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. Kapag pinasayaw ka sister ng Panginoon, mawawala yung pagka-stroke mo. Dahil ang Panginoon ay makapangyarihan. Kaya niya gawin lahat ng mga bagay sa kanyang mahirap. Kung approve sa Diyos ang ating ginagawa. Dahil maliwanag sinasabi ng Diyos, kung ikaw ay mananalo, a-approvehan ng Diyos yung kagustuhan mo. Gagawin ng Diyos at napakabuti po ng ating Panginoon na sabi niya, lahat ng mga tao na tumanggap ng Ebanghelyo at gumawa at sumong sa harapan ng Diyos, tatatakan niya ng Espiritu Santo. Tatatakan niya. Kaya mga kapatid, sikapin po natin na hindi naman tayo pumunta dito sa church. Hallelujah! Na hindi natin naramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Napakasarap! Ikaw excited ka makarating sa church? Tapos pagdating mo sa church, pag sinabing magpuri ka, antok-antok tayo. Di ba? Magpupuri, antok-antok. Pero pag sinabi na, tumpuan tayo sa Panginoon, dapat tatanong tayo. Dapat ma-approve ang ating ginagawa sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, hallelujah, ang mga odd character ng ating Panginoon. Si Haring David. Si Haring David, ang ginagawa ni Haring David para lang ma-approve yung kanyang sarili. Sa harapan ng ating Panginoon, ang ginagawa ni Haring David, sumasayaw siya. O
Umaawit siya sa Panginoon. Lumulundag siya sa Panginoon. Punong-puno siya ng kagalakan sa Panginoon. Kahit yung kanyang damit, kahubad yan para sa pagpupuri niya sa Diyos. Wala siyang pakialam dahil gusto niya. Approve na Diyos yung kanyang ginagawa. Ang gusto niya, maabot niya yung presensya ng ating Panginoon. Kaya maraming mga kapatid mo, yung isa, puspos na. Yung isa naman, titingnan kung anong nangyayari sa paligid. Bakit? Wala pa kasi tatak ng Espiritu Santo. Pero kapag meron niya, tatak ng Espiritu Santo, sabi ng ating Panginoon, worship the Lord with the Spirit and in truth. The Spirit is willing, but the flesh is weak. Gusto ng Panginoon na lahat tayo tatakan ng Espiritu Santo. But the flesh, ang problema yung ating katawan. Mahina yung ating katawan. Ang gusto ng ating katawan, chismisan. Ang gusto ng ating katawan, maglaro sa cellphone. Yun ang gusto ng ating katawan. Kaya mahina po yung ating katawan kasi maraming tukso. Minsan, tukso yung ating katabi. Tapikin natin ating katabi, huwag ka tukso sa atin. Dahil gusto ko, approve sa Diyos ang ginagawa ko. Alam niyo po, kapatid, napakahirap po gawin yung best natin sa Panginoon. Sabi nga, marami ka nag-aaral eh. Aral ng aral, ginagawa niyo yung pinaka-the-best. Pagdating ng exam, nga pa rin. Pagdating ng nagbigay ng card, Palakol pa rin. hindi naman, Pastor. Pagdating ng bigay ng card, ini-expect niya, siya'y kasama doon sa ulong. Pagbigay ng card, ginawa niya lahat. Pagbigay ng card, hindi siya nakapasok doon sa ulong. Nakapasok siya sa achievement. Lungkot na lungkot, ginawa ko naman ang lahat. Sama siya sa horror. Ginawa ko naman ang lahat, bakit hindi ako naging ulong? Alam niyo mga kapatid, meron isa niya na ka-eskwela ng anak ko, in-expect niya, hindi siya nakasama, iyak po siya. Alam niyo mga kapatid, minsan tila, naisip natin na nagawa na natin lahat. Pero minsan bumagsak tayo sa isang bagay. Katulad po ni Haring David, ano niya, nagawa niya na lahat. Pero ang tao pa meron kahinaan. Amen po kapatid. Amen. Ang tao pa meron kahinaan. Ngunit kailangan po maging malakas ang tatatag. Kinakailangan maging matatag ang tao. Kinakailangan maging malakas ang tao. Dahil sabi niya, hallelujah Jesus, dahil sa pag-asa, sabi po dito sa Cruz sa chapter 1 verse 5, dahil sa pag-asa, nataanan para sa inyo sa langit ng una na inyong narinig sa salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Dahil daw po sa pag-asa, kinakailangan daw po pala habang ginagawa po natin yung best natin sa Panginoon, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Tila, yung ating sitwasyon sa ating buhay, tila parang wala na. Pagsabi natin pa yun, huwag kang mawala ng pag-asa. Nasabi nga, kapag hindi daw tayo mawala ng pag-asa, naiiwanan daw po natin itong lupang ito. Pag hindi ka nawala ng pag-asa. Hallelujah. Sabi niya, because but you, hope is keep safe for you in heaven. You first heard about this hope when you believe the true mission, which is the good news. Maliwanag po sinasabi po na Biblia nang dahil na po sa pag-asa ito, na dapat daw po natin kung iwala yung pag-asa ito, yung hope natin sa ating Panginoon upang tayo daw po ay naging secure and safe na makapasok doon po sa kaharian ng Diyos sa langit sa pamamagitan daw po ng message o sa pamamagitan po ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, hindi po sa salita ng Diyos, hindi po tayo magtatagpo-tagpo dito. Amen. Sabi ko nga po, meron tayo kanya-kanyang pinagkalakihan. Meron tayo tinatawag na kanya-kanyang mga nature kung paano tayo lumaki. Pero sa bukis ng ating Panginoon, sa kagustuhan ng ating Panginoon, tayo po ay narito para sa kanyang mission. Kaya inutuko na absolute truth, yung salita ng ating Panginoon, at paano ka magiging prosperous? Day and night. Meditate the Word of God.
Bakit kinakailangan? Para daw po matupad yung mga nakasulat dito. Pero kapag once in a blue moon ka lang magbabasa ng salita ng ating Panginoon, hindi kaya na. Alam niyo po ako, meron isang kwento eh. Meron pong isang mambabasura. Papasura po siya sa lugar po ng Payatas. Isa po siya matandang Gina. Yun lang po yung kanyang kabuhayan. Siya po ay nagpapasura araw. Sa umaga hanggang alas 10, pasura po, kalkal siya ng pasura. Nagkakalkal po siya ng pasura. And then meron pong isang missionary na dumating at itong Gina na ito, itong byuda na ito, siya po ay binaybunustudihan nitong isang missionary na Amerikano. Dahil nakita nitong Amerikano ito, na missionary ito, yung buhay ng isang Gina. Meron po siyang 5 anak na ang kabuhayan lang po ay pangunguha ng basura. 6 to 10, and then sa hapon, 3 to 6, nagpupulot siya ng basura para po sa kanyang 5 anak. Subalit na natagpuan po ito ng missionary, itong byudang ito, talagang natagpo yung missionary, tinuluan sa salita ng ating Panginoon. Ngayon, umalis na po itong missionary ito, binigyan po siya ng isang Bible. Pagkabot ng Bible, sabi sa kanya, simula ngayon sa araw na ito, binigyan na. Binigyan po siya ng Bible. Simula sa araw na ito, milyonaryo ka. At ako ay aalis na, alis na wala pupunta ng US. After 1 year, babalik ako para makita ko yung Panginoon. Pagiging po natin, after 1 year, bumalik po ang missionary. Ganun pa rin po yung buhay na magpapasura. Ganun pa rin po yung buhay ng magpapasura. Ngayon, tinanong, ano nangyari? Bakit ganyan pa rin? Yung buhay mo, may 5 anak, ganyan pa rin yung buhay mo. Wala pa rin pagbabago. Ang deklar ko sa'yo, simula ngayon, mayaman ka na. Paano pa ako yayaman? Wala naman akong pera, yung kinikita ko din sa basura. Kasi lang, pang pagkain ng aking 5 anak. Nasaan yung Bible? Dati ito po, inaamag na yung Bible. Meron ng mga alikaro. Minsan, hindi mo binuksan ang Biblia. Bukas, buksan mo ang Biblia. Nakasingit po Joshua 1:8. sa Joshua 1:8 ang 2 milyon. Amen! Ang 2 milyon na kapatid na check, nag-iipit po noon. Kasama po yung mga dokumento na nagpapatunay na yung pera na yun ay para sa kanya. Hindi siya nagsulat ng Biblia. Dahil sabi doon, araw at gabi, basahin mo. Pag dilay-dilayan mo, yun ang salitang ito, upang ikaw ay umaman. Ganun pagkaliwanag po ng salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, alam niyo po, bagaman, itong missionary, medyo nalumuran sa sitwasyon niya, binigay pa rin po para sa kanya. Naging mayaman pa rin po siya. Kasi sa kabila na hindi siya nagpupuklat, dahil nga ang trabaho niya ay sa pangangalakan, pagdating, pag-church, nag-church siya. Pero yumaman po siya. Ganyan po mga kapatid na salita ng ating Panginoon, na kung saan mo po tayo mawala ng pag-asa sa harapan ng ating Panginoon. Dahil sinasabi po ng Biblia in the book of James 1:18, hallelujah Jesus, na sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayo ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang nilalang. Praise God. Kapag ginawa po ka natin ang kapatid yung tabay sa harapan ng ating Panginoon, maliwanag po siya, tinutukoy po na salita ng ating Panginoon na sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita. Salita ng katotohanan. Salita ng katotohanan. Sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon na tinanggap po natin, muli na po tayong ipinanganak. Salita ng katotohanan upang tayo na
ng ating Panginoon at ngayon, lalayo natin ang tao ayon sa ating nais. Yung pinakaunahing bunga na nilalang ng ating Panginoon, yung gawain ng ating Panginoon, dahil tayo may pinanganak sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, dahil ginawa natin pinakatabes sa harapan ng ating Panginoon, tayo yung kaunahing bunga sa pamamagitan ng absolute truth na sinasabi ng Biblia, sa pamamagitan ng ginawa mong pinakatabi, dahil maraming mga tao dyan sa labas na hindi hinahanap si Kristo. Maraming mga tao sa labas na iba yung kanilang kinikristo, iba yung kanilang pinapanginoon. Ngunit tayo naririto sa harapan ng ating Panginoon na pinagsisigapan natin, ginagawa po natin yung pinakatabi dahil tayo pala yung pinanganak ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi niya, hallelujah, praise God, hallelujah. Na ang pinanganak na hindi sa dugo, hindi sa laman, ni kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Tayo daw po ay hindi daw po pinanganak sa laman, hindi daw po tayo pinanganak sa dugo, kundi pinanganak po tayo kanyang kalooban sa ating Panginoon. Sa kalooban po ng ating Panginoon, na kung saan maraming mga tao na gusto makatagpo ang Panginoon, pero hindi po nila tatagpuan ang Panginoon sa kanilang buhay. Bakit? Hindi po nila ginagawa yung pinakatapes, yung pinakamabuti na kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Kahit maraming mga Kristiyano na nasi-Diyos na, nawawala pa po sila. Nawawala pa po. Tumatalikod pa rin po sa kanilang pananampalataya dahil hindi po nila hindi po sila yung nagiging pakunahing bunga ng ating Panginoon. Minsan sila pa yung nagiging dahilan para manghina ng kanyang kapatid sa pananampalataya. At salamat po sa ating Panginoon. Hallelujah. Sabi po na dyan, chapter 1, verse 13, na mga pinanganak hindi sa dugo, hindi sa hallelujah, hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng tao, kundi kalooban ng Diyos. Hallelujah. Yamang pinanganak kayo muli, hindi sa piling na sisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na bumuhay at namamalagi. Napakaliwanag po dito kapag daw para ginawa natin po yung pinakadabes po natin sa Panginoon. Sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 23. God has given you new birth by His patience that lives on forever. Hallelujah. Napakaliwanag po na kung saan yamang pinanganak kayo muli, hindi sa piling na sisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na bumubuhay at namamalagi. Kapag ginawa mo po yung best, kaya sinasabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 52 hanggang 55, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat tutunog ang trumpeta ng Diyos. Praise God. Napakaliwanag po niyan, kapatid. Pagtunog na po ng trumpeta ng Diyos, yung mga patay ay bubuhayin ng ating Panginoon. At yung mga patay na ito dadalhin po sa alapahan. At tayong mga buhay pa ay dadalhin din po sa alapahan upang salubungin ang ating Panginoon Iso Kristo. Kaya sinasabi po ng Biblia, yung mga hindi na kayo ipinanganak sa nasisira. Hindi na kayo nabubulok. Pinanganak na kayo na hindi nasisira. Na sinasabi po dito, walang kasiraan magpakailanman. Dahil sabi ng Biblia, nilamo na ng kamatayan at tagumpay. O nasaan na kamatayan ang iyong tipo, nilamo na ng pagtatagumpay ang kamatayan. Kaya sinasabi po ng Biblia sa bawat nga sa atin na kung saan tayo daw po hindi pinanganak sa piling na sisira. Kasi yung mga piling na sisira, mga kapatid, napupunta po yun sa impyerno. Yung mga hindi gumawa na best ng ating Panginoon. Sabi ng Biblia, ang impyerno po ay ginawa para doon sa mga tao na hindi sumusunod sa Diyos. Ginawa ang impyerno sa mga tao. Sabi nga ng Biblia, hindi ba sa mga tao eh. Ginawa ang impyerno para sa mga anghel na mga suwain sa Diyos. Maliwanag po tutukoy po dyan
In the book of Matthew chapter 4, 25 verse 41, na ginawa ang impyerno para sa mga anghel na suwain. Subalit ang mga tao ay nagiging suwain at gusto nilang gayahin si Satanas. Maraming mga tao po ang ini-import ay ang gawa ni Satanas. Maraming mga tao yung po ini-import nila. Hindi yung do your best in the Lord, kundi do your best in the devil. Maraming mga tao sa loob ng 1 week, pinaghandaan na yung Panginoon. Ito, Panginoon ko to. 10,000 yung sahod ko, yung 1,000 Panginoon. O, meron na lang 9,000. Yung 1,000 para ito sa pansigarilyo ko. Ito 1,000 para ito sa pangsapong ko. Pangsugan. Ganun po yung ginagawa. Binabalitan na gawa ng kaawan. Ngunit sa ating mga kapatid, ang ginagawa po natin pinakamabuti sa harapan ng ating Panginoon. Dahil ayaw po natin na tayo po doon sa kasarian, doon po tayo sa mga bagay na kalangitan. Hallelujah. Sabi niya rito mga kapatid, ang sinumang pinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala sapagkat ang kanyang hubing ay nananahan sa kanya at siya hindi maaari magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Doon na po pala sa mga pinanganak ng Diyos na gumawa ng pinakatapis sa harapan ng ating Panginoon, tayo daw po ay anak ng Diyos. Sino po anak ng Diyos? Amen! Praise the Lord! Praise God. We are the son and daughters of the Lord. Dahil anak daw po tayo ng Diyos. Hindi lang po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Nagkakasala. Sabi niya, God children cannot keep on being sinful in His giving power. Like it in Nick, the children, they cannot keep on sinning. Yung mga anak daw po ng Diyos ay hindi daw po yan nagkakasala. Kung nagkasala man, hindi po pinamumuhay ang kasalanan. Kasi maraming mga tao sa ligtas na ako, pero namumuhay sa kasalanan. Hindi nagawa yung pinaka-the-best na gusto ng ating Panginoon. Kaya mas palad po tayo dahil tayo anak ng Diyos. Yung mga kasalanan na yan, iniiwasan na po natin yan. Hindi na po natin sinasalubong ang kasalanan. Hindi na po natin ini-entertain ang kasalanan. Dahil tayo po ay anak na ng Diyos. Dahil ang anak ng Diyos, kailangan ay hindi na nagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Kasi nasabi niya dito mga kapatid, hallelujah, mga minamahal, mga kaibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Yan ang ginagawa daw po natin, yung mga bagay natin pinakatabes. Mga kapatid, magmahalan po tayo sa isa't isa. Dahil ang bawat umiibig ay ipinapanganak o pinanganak ng Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi sa Diyos. Kaya napakasarap po ng salita ng ating Panginoon na kung saan dahil tayo po pala ay mga anak ng Diyos. Ang sinunanampalataya ng si Jesus ay si Kristo ay pinanganak ng Diyos. At ang bawat umiibig sa pinanganak ay umiibig naman sa pinanganak niya. Napakaliwanag po ng salita ng ating Panginoon. Na sino mang tao na sumusunod, ginagawa pinakagagay sa harapan ng ating Panginoon, sabi dito, ay iniibig si Kristo. Dahil iniibig po natin si Kristo, napagtagumpayan na po natin ang lahat ng mga bagay. Sapagkat ang sinong pinanganak ng Diyos ay dumadahil sa sanlibutan at ang nagtatagumpay na dumadahil sa sanlibutan sa makatuwid ang ating pananampalataya. Ganun daw po yung mga kapatid na kung saan magagawa daw po natin yung pagtatagumpay kapag ginawa daw po natin yung the best sa buhay natin. Katulad po mga kapatid ng isang boksinero. Katulad po ng boksinero, si Manny Pacquiao, almost siya po nag-training ng 6 months. 3 to 4 months o hanggang 6 months.
naman. Nag-training po sila. Ginagawa niya yung pinaka-best niya. Nagja-jogging, nagda-diet, ginagawa niya yung pinaka-best niya. Ginagawa niya. At dahil ginawa niya yung best niya, pagdating po doon sa laban, manalo ba siya o matalo, ang pakiramdam niya sa puso niya, tagumpay siya. Ganyan po yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kapag ginawa mo yung pinakatabi sa harapan ng ating Panginoon, yung mga kayuluman ng congregation ay hindi na-repress o hindi man nakadama. Hindi man nila naramdaman ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pag-awitan dito dahil ginawa mo yung best mo, wala kang din sa puso mo. Amen? Wala kang din sa puso mo kasi ginawa mo yung best mo. Ganun din po sa mga alad sa nagtuturo sa salita ng Diyos. Hindi man nila ipabuhay yung salita ng Diyos. Hindi man ipabuhay yung salita ng mga tao, mga kapatid, yung pananaw ng salita ng Diyos. Walang guilt yung nagmagturo. Bakit? Nagturo po yung tagapagturo. Tinuruan po ng tagapagturo yung mga kapatid natin. Hindi man nila sundin salita ng Diyos. Sabi ng ating Panginoon, in the book of Ezekiel, hindi ka na kasama sa kanilang pagkakamali. Sabi doon, Jah will die. Hallelujah. Ezekiel chapter 3, verse 17 hanggang 21. Yan na kung saan, hindi man sila sumunod. Hindi na sinili sa inyo ng Diyos yung kanilang dugo. Hindi na hindi ng Diyos yung pagkukulang mo sa Kanya dahil nagturo ka para sa kanila. Ganyan po ang salita ng ating Panginoon na kung saan pag ginawa mo yung gabi sa harapan ng ating Panginoon, wala ka ng debt sa puso mo. Dahil ginawa mo yung pinakagabi sa harapan ng ating Panginoon. Lahat tayo po ay mayroong kanya-kanyang pagharap sa Diyos. Lahat po tayo, mayroon po tayong pagharap sa Diyos. Yung kasalanan ni Juan, hindi po pwedeng saluhin ni Pedro. Hindi po pwedeng saluhin ni Pedro yung kasalanan ni Juan. Kundi si Juan ay harap sa hukuman ng Diyos. At si Pedro ay harap sa hukuman. At ganun din po tayo. Ang pastor ay harap sa hukuman ng Diyos. Dahil sabi ng ating Panginoon, o sabi ni Paul, in the book of 1 Timothy chapter 4 verse 16, mag-ingat ka sa iyong pagtuturo. Sapagkat nililigtas po ang nakikinig sa iyo. Pati ang sarili. Ibig sabihin mo pati, tayo po ang gagawa nito. Kaya sinasabi, do your best. Hindi dito sinasabi, do my best. Sinasabi na dito, hallelujah. Do your best. At sabi niya, to win God's approval. And then, as a worker, who doesn't need to be ashamed and who teaches only the true message. Maliwanag po tinutukoy po niya. Mga tagapagturo at mga tagapakinig, lahat po tayo ay gagawa ng pinakatabi sa harapan ng ating Panginoon. Lahat po tayo. Kasi nasabi dito, isang manggagawa na walang ikinakaya. Minsan, ang tao marami sinawang pagkakamali minsan nahiya sa Diyos. Nahiya sa Diyos. Pero sabi ng ating Panginoon, hindi nangangailangan ng doktor ang walang sakit. In the book of Luke chapter 5, verse 21 hanggang 32. Hindi kailangan ng walang sakit. Maraming mga anghel na nagagalak sa kalangitan sa isang kaluluwa na marunong magsisi sa kanyang kasalanan. Sabi ng ating Panginoon, napunta siya dito para doon sa mga may sakit na nagsisisi. At alam niyo po yung sakit natin ito, yung ating kasalanan. Sakit po ito, yung kasalanan. At sabi ng Biblia,
kinakailangan na po tayo magsisi sa ating mga kasama. Para maging natanggap-tanggap yung ating kain sa ating Panginoon. Last verse mga kapatid. Sabi doon, in the book, Romans chapter 12, verse 1, tayo po ay tumayo. Hallelujah. Conclusion mga kapatid. Hallelujah. Para maging approve at katanggap-tanggap yung ating hain sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maliwanag po sinasabi po dito. Hallelujah, Lord God Almighty. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamalig ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal na kaya-kaya sa Diyos. Kasi ang inyong katampatan at sampa. Ipigit po natin ang ating mga tayo.